Pagkatapos ng katapusan ng kwento, ako, huli na, naging isang mayamang kontrabida. Masayang-masaya ako, naghihintay ng 22 taon para sa paghihiganti. Ngayong gabi, bibili ako ng custom na sports car. Masayang puso, nanginginig na kamay, tiningnan ko ang natitirang 20 piso sa aking wallet, at agad na nadeduct ang 19 para sa renewal ng membership. Doon ko napagtanto ang aking pagkakamali. Dahil sa hindi pagkakaisa sa babaeng bida, sinubukan kong siya'y pahirapan pagkatapos. Ang aking pamilya ay pinabagsak ng babaeng bida. Habang ang lalaking bida ay nagpapasarap sa yaman, wala akong bahagi. Nalugi ako. Nawala ang pera ko. Nandito na ako. Ang araw ay sumisikat ng todo, nahihilo ako. Galit kong binato ang kinagat kong baozi. Agad ko itong inihagi sa harap ng sasakyan ng babaeng bida. Narinig ang nakakabinging preno. Mula sa bag ng basura, sumilip ang aking umungut-ngut na mukha. Miss, ang ganda ng sasakyan, nakakainis. Tinamaan ako ng mahigit 20 metro. Bumukas ang pinto ng Rolls-Royce at lumabas ang lalaki at babaeng bida na puro branded. Sila ay marangal at elegante, kaiba sa aking pagiging gusot. Ang lalaking bida, si Gubitchen, ay mukhang malumanay at mahinahon. Una, nagkunwari siyang nagulat. Paano ka naman naging ganyan kadumi? Sa kanya inabot ang mamahaling relo na para bang ibebenta niya para sa aking kalagayan. Sumigaw ako, huwag kang lalapit. Ito ay crime scene. Hindi mo pwedeng basta-basta sirain. Kung hindi, maapektuhan ang proseso ng kompensasyon. Nanginginig na binawi ni Gubitchen ang kanyang kamay. Bigla siyang namula. Alam kong galit ka sa akin, Fang Xiaoye. Iniisip mo pa rin si Bingbing. Pero totoo ang pagmamahalan namin at magkasama na kami. Si Bai Ningbing ay hindi mapigilan ang kanyang tuwa. Pang Yuan, mukhang hindi pa sapat ang pagbagsak ng iyong pamilya para matuto ka. Anong bagong pakana ang gagawin mo? Paano ko siya pinakitunguhan ng masama? Nagkunwari lang siyang inosente sa lalaking bida, pero binigyan ko siya ng sampal pagkatapos niyang malaman na engaged na kami ni Bai Ningbing. Nang sunduin ako ni Bai Ningbing papunta sa lumang bahay, siya ay nakaupo sa passenger seat at sinabing gusto niyang magmaneho, hindi sa likuran. Pagbukas ko ng pinto ng passenger, hinila ko siya palabas. Nang aksidenteng magkasama silang nahulog sa iisang kama. Nagsimula siyang umiyak, sinabing matagal na niyang gusto si Bai Ningbing. Bilang nobya ng babaeng bida, pinatalsik ko siya sa kumpanya. Hindi ito kasamaan, ito ay pagpapatupad ng katarungan. Sa librong ito tungkol sa masamang si. Kung hindi ka sumusunod sa kagustuhan ng lalaki at babaeng bida, tatawagin kang masama. Si Bai Ningbing ay nagbigay sa akin ng isang tingin. Malinaw na itinuring niya ang aking pagharang sa sasakyan bilang pagpapakita ng pagmamahal. Yumakap siya kay Gubitchen at umalis. Ang Rolls-Royce ay unti-unting lumalayo, nagiging isang anino. Doon ako hindi nagmadali, kinuha ang aking telepono. Tinawagan ko ang 3 numero. Hello, police? May bumangga sa akin. Pagkababa ng sasakyan, mura niya ako. Pagkatapos, tumakas siya. Sa police station. Si Bai Ningbing, na bumalik, ay nakaupo doon na may galit sa mukha. Hindi napigilan ng batang pulis ang kanyang paghanga. Gaano ka nakatanda? Bakit ka tumakas pagkatapos mong makabangga? May pera ka para sa Rolls-Royce, pero wala kang pambayad sa biktima. May pera ka para sa Rolls-Royce, pero wala kang pambayad sa biktima. Alam mo bang ang pagtakas ay may kasamang pagkakakulong o kahit pagkakakulong sa kulungan? Sinubukan kong hawakan ang aking noo. Ang pagtakas ay nakakalito. Nasisuka ako. Hindi na mailalarawan ang pangit na mukha ng bida. Tiningnan niya ako ng malalim at ibinuka ang kanyang mga ngipin, Fang Yuan. Akala mo ba maraming tingin ang ibibigay ko sa iyo dahil dito? Ang batang pulis ay nawalan na ng pasensya. Halika na. Iharap mo ang ulo mo rito. Hindi mo kailangang tingnan siya. Tingnan mo muna itong kapatawaran na hawak ko. Kung hindi pipirma si Yi Fang, makukulong ka. Si Bai Yin ay bahagyang napuno ng pag-aalala. Malinaw na hindi niya napagtanto ang bigat ng pagtakas ng pamilya Zhao, at sinubukan niyang magdahilan. Sinadya niyang banggain ka. May thesis ba sa eksenang iyon? Wala. May dashcam ba? Sirang-sira. Ang dashcam, syempre, ay hindi mapapanood. Nakasulat sa libro, ang dashcam sa kotse ng bida ay sira pa rin at hindi pa napapalitan ng bago. Si Bai Yin ay sihi ng kumpanya. Kung makukulong siya, babagsak ang presyo ng stock bukas. Ang board of directors ay sama-samang magpapatalsik sa kanya. Walang pag-asa. Naging tensyonado ang mukha niya. Fang Yuan, magkano ang gusto mong kabayaran bago ka pumirma sa kasunduan? Hinahaplos ko ang aking ulo. Masakit ang ulo ko. 50,000. Parang may bali ang bungo ko. 500,000. O magpapatira na lang ako sa ospital ng 3 o 5 taon. 5 milyon na lang tapos na.
Ang malaking halagang ito ay nagpalaglag sa akin. Tumayo ako at bahagyang yumukod. Ang boss ay mapagbigay. Pirmahan ko na agad. Kung mayroon pang ganitong magandang pagkakataon na makabangga at tumakas, tandaan mo akong tawagan. Lumubog ang gabi. Bumalik ako sa nayon ng mga manggagawa. Bagaman lubos akong naghanda para sa banggaan na iyon. Maayos ang anggulo na pinasukan ko sa bag ng bulaklak para sa malambot na paglapag, ngunit hindi ko pa rin maiwasang magkaroon ng mga pasa at pasa. Simula nang mabangkarote ang pamilya ko. Ang dating walang kapantay na marangal na binata ay naging daga sa kalsada. Ang mga kaibigang palaging nasa paligid niya ay nawala. Ang lahat ng ari-arian na nakalista sa kanyang pangalan ay naibenta na. Kailangan niyang umupa sa isang liblib na nayon ng mga manggagawa. Ang hindi inaasahang pagbagsak ng marangal na binata ay ang buhay na pinangarap ko bago ako mapunta dito. Bago ako napunta dito, ako ay isang ulila. Naghirap ako sa pagpasok sa kolehiyo. Sa parehong kabataan, habang ang iba ay nag-enjoy sa kanilang kabataan, ako lang ang may dalang sako. Sinuri ko ang bawat basurahan sa paaralan, naghahanap ng pera para sa susunod na buwan hanggang sa namatay ako sa isang aksidente sa sasakyan at napunta sa mundong ito. Dala ang isang sako ng basura, dahan-dahan akong umakyat sa hagdan. Matagal na akong naghirap kahit saan ako pumunta. Kumukuha ako ng karton at mga bote ng mineral sa daan para ibenta at kumita. Mahirap ang buhay. Hanggat maaari, kailangan kong kumita ng kaunti. Ngunit ang kompetisyon sa walang harang na karerang ito ay mahigpit. Hindi marami ang aking mga nakuha ngayon. Sa madilim na hagdan, isang babaeng may malumanay na mga mata ang nakatayo sa harap ng aking pinto. Ang kanyang hininga ay mahina. Nang makita niya ako, malamig niyang sinabi, kahit na bumangkarote ang pamilya mo, hindi ka pa rin natuto, Fang Yuan. Gusto mo pa bang manatili dito na parang multo sa tabi ni Bai Ningbin, ay malungkot si Gu Bichen ngayon? Kung hindi ka pupunta para humingi ng tawad sa kanya, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging mabait sa iyo. Pinaghirapan kong hanapin sa mga alaala ni Danao Chen ang pangalan ng duet na ito. Siya ang aking kapatid na lumaki kasama ko at isa siyang babaeng mapagmahal. Bago pa man lumitaw ang pangunahing tauhan na lalaki. Kami ni Jiang Wanwan ay parang magkapatid at kami ni Bai Ningbin ay kilalang magkasintahan. Ngunit pagkatapos lumitaw ang pangunahing tauhan na lalaki, ang dating tatlo ay napalitan ng pangunahing tauhan na lalaki, si Gu Bichen, at ako na lang ang naiwan sa dati. Patuloy akong nababalot sa mga lumang alaala, nahihirapang makawala. Tamad kong iminulat ang aking mga mata at tumingin. Naisip ko talagang kulang ako sa pera. Kahit kanino ako tumingin, ang una kong napapansin ay ang kanyang baywang. Nang makita ni Jiang Wanwan na hindi ako sumasagot, hindi niya napigilan ang pagtaas ng boses. Hoy! Narinig mo ba ang sinasabi ko? Bigyan mo ako, pwede ko bang itanong? Nagulat siya at nagtanong, anong ibibigay ko sa iyo? Matapang kong inagaw ang bote ng bulaklak sa kanyang kamay, ibinuhos ang malinis na tubig sa florera, at pagkatapos ay maayos itong nilagyan ng pataba. Itinapon ko ito sa malalim na bag na gawa sa hinabing hibla. Pagkatapos gawin ito, pinunasan ko ang aking noo. Ano ang sinabi mo kanina? Dahan-dahang ibinaling ni Jiang Wanwan ang kanyang tingin at muling galit na sinabi, natagpuan ni Bichen ang lipstick na binigay mo sa bulsa ni Bai Ningbin. Halos mawalan siya ng malay sa pagkabigla. Bakit ka ba ganyan? Palagi kang nakatayo sa pagitan nila. Nakakainis ka sa lahat. Jiang Wanwan, baka nakalimutan mo na. Ako ang tunay na kasintahan ng babaeng bida. Matagal na kaming engaged ni Bai Ningbin simula noong bata pa kami. Dahil sa kasunduan, naubos ang pondo ng pamilya Bai. Ang pamilya Fang ang nagbigay ng malaking halaga para tulungan silang malampasan ang kahirapan. Ngunit nang lumitaw ang pangunahing tauhan na lalaki, nagbago ang lahat. Nagkunwari siyang malungkot, at nakatayo sa harap ko na parang wala ng pag-asa, at nagtanong, Mr. Fang, bakit mo kailangang paghiwalayin ako at si Bingbing gamit ang pera? Malinaw na kami ang tunay na nagmamahalan. Ang puso ni Bai Ningbin na nagpapalit-palit ay tuluyang nawala ng balanse. Tinitigan niya ako ng todo. Si Bichen, maliban sa kanyang mahirap na pinagmulan, ay mas mahusay kaysa sa iyo sa lahat ng aspeto. Ang pagkalugi ng pamilya Fang ay mabilis na dumating. Hindi rin kinaya ng aking mga magulang ang pagkabigla at parehong namatay. Ang lipstick ay sinadyang inilagay ko noong umalis ako sa police station upang pag-awayin ang lalaki at babaeng bida. Kung hindi dahil sa dalawang baliw na ito, ako sana ang magiging pinakamatandang anak na lalaki ng pamilya Fang. Nasa malapit na. Maaari akong mamuhay ng buhay na minamahal ng aking mga magulang, mayaman at puno ng pagmamahal. Pinutol mo ang aking pera. Ito ay parang paghukay sa aking pundasyon. Ang perang dapat ay akin, kukunin ko itong lahat, kasama ang interes. Nakatitig ako sa galit na mukha ni Jiang Wanwan.
Paano mo nalaman na si Gubichen ay umiiyak hanggang sa halos mawalan ng malay? Bumubulong siya, nag-away sina Bichen at Bainingbin at tumakbo sila. Walang mapuntahan kaya napilitan silang pumunta sa akin. Alam mo ba, umiiyak siya nang hindi makapagsalita ng buo at hinahawakan pa rin niya ang aking damit. Hindi niya ako pinapayagan na puntahan ka para magkaproblema. Hindi niya ako pinayagan. Ngunit nandito pa rin siya. Talagang isang mapagmahal na babae. Kapag masaya ang lalaking bida, siya naman ay nakatingin lang. Noong mahirapan ang pangunahing lalaki, una siyang lumitaw. Nakasulat sa libro na, si Jiang Wanglan ay ang walang hanggang pagsisisi sa puso ni Gubichen. Siya ang pumili sa pangunahing babae, at ang kanyang buhay ay hindi na maibabalik. Hindi ko maintindihan. Dahil malaki ang pagsisisi, bakit hindi na lang hayaan ang pangunahing lalaki na magkaroon ng harem at gawing paboritong kongkubina si Jiang Wanglan? Mabuti na lang at alam ang mga petsa, pare-pareho ang pagtrato. Ngayon, siguro ay wala ng pagsisisi sa lahat ng bagay na naukol sa pangunahing lalaki, di ba? Lumapit si Jiang Wanglan at hinawakan ang aking pulso. Pangyuan, kailangan mong sumama sa akin ngayon para humingi ng tawad kay Bichen. Talagang nagbabago siya, parang isang prinsesa ng Yunan na napadpad sa high city. Kalmado akong kumilos habang inaayos ang mga bagay sa kamay ko at itinuro ang luma at kupas na gusali sa likuran. Alam mo ba kung nasaan tayo? Napatingin si Jiang Wanglan mula sa itaas pababa, parang nagbibigay ng utos. Nandito tayo sa isang baryo sa lungsod, di ba? Hindi ka na ang dating mataas na Marquis Fang. Ang paninirahan dito ang kabayaran sa pambubugbog mo kay Bichen noon. Napatango ako. Upang talunin ang isang tao, kailangan mo munang ibaba siya sa iyong antas. Pagkatapos, talunin siya gamit ang mayamang karanasan sa buhay. Halimbawa, ang pag-order ng pagkain. Ang iyong mga kupon ay hindi kasing husay ng akin. Sa madilim na pasilyo, handa na ako. Sumipa ako patungo kay Jiang Wanwan na walang bantay. Nadulas siya sa hagdan, umiiyak sa sakit. Ang kaliwang binti niya ay tumama sa matigas na semento. Sumisigaw siya sa sakit, napuno ng pawis, at ang sound-activated light ay umilaw. Nagbigay liwanag sa kanyang mapagmataas na tingin, at ang malamig na boses ay pumasok sa kanyang tainga. Jiang Wanwan, dapat mong malaman. Sa pasilyo ng baryo sa lungsod, sira ang mga surveillance camera. Isinakay ng rumaragasang ambulansya si Jiang Wanwan. Bago pa man siya maisakay, narinig ko ang sigaw ng pangalawang babaeng bidang nagdurusa. Fang Yuan, hintayin mo ako. Bumalik ako sa madilim at masikip na kama sa baryo sa lungsod at nakatitig sa isang dilaw na mansa sa kisam. Maingat kong inalala ang kwento. Pagkatapos kong lumipat sa baryo sa lungsod na ito, ang buong libro ay nagwakas sa isang perpektong konklusyon. Ang pangunahing lalaki at babae ay namumuhay ng maligaya at malapit nang maganap ang isang maringgan na kasal, habang ang iba ay namamatay. Bagaman may pagsisisi ang pangalawang babaeng bida, siya rin ay naging walang hanggang sakit sa puso ng libu-libong mambabasa. Ang masamang pangunahing lalaki ay nakatanggap ng kanyang nararapat na kaparusahan. Nakakatuwa, ang kontrabida na sumalungat sa pangunahing babae ay tuluyang natapakan sa putik at hindi na makabangon. Ang estilo ng pagsulat ng may akda ay biglang natapos dito. Walang nakakaalam kung ano pa ang mangyayari. Isang kwento na natapos sa perpektong paraan. Ano pa ang maaaring mangyari sa hinaharap? Malakas kong kinagat ang isang bagong biniling steamed bun na may karne at pinanatili ang aking isipan sa kontrabida. Sa mundong ito, wala naman akong ginawang mali. Nang ipagtanggol ko ang aking karapatan, tinawag akong isang masamang kontrabida. Naging palamuti ako para sa lahat, habang ang kontrabida ay nakikipagkumpetensya lamang sa pangunahing babae sa negosyo ng patas. Ngunit nagdala ng masamang reputasyon at pinapaapakan ng pangunahing babae sa putik. Itinapon ko ang steamed bun na may karne sa aking kamay. Mabilis kong hinanap sa aking isipan ang personal na impormasyon ng kontrabida. Ang kanyang mukha ay maputla at parang anumang oras ay mawawalan ng malay. Nang makita ako, nagpakita ng nakabibinging ekspresyon sa kanyang mukha. Fang Yuan, kahit humingi ka ng tawad ngayon ay wala na. Ang plano ko sana ay dahil magkakilala tayo ng 20 taon. Sinabi ko na pahihintulutan kitang mabuhay ng mapayapa sa baryo. Ngayon nakikita ko na hindi mo mababago ang iyong masamang ugali. Tumingin ako sa likod niya. Sino ang nagsabi na narito ako para humingi ng paumanhin? Nabalitaan ko lang na nabali ang iyong paa, kaya bumili ako ng paborito mong prutas ng iyong ate. Siya nga pala. Nasaan ang ate mo? Walang tao sa lumang bahay, tanging si Jiang Wanwan lamang nagulat na gulat. Napagtanto ko na ang kapatid ni Jiang Wanwan ay tinanggal sa pagmamana ng pamilya Jiang. At matagal nang napaalis sa lumang bahay. Ang lugar na tinirhan niya ngayon ay hindi siguro mas mahusay pa kaysa sa aking baryo.
Mga nawala sa parehong sitwasyon, parehong kapalaran ng mga palamuti at kontrabida, na humahantong sa malungkot na wakas. Nang may dala akong prutas, tumalikod ako at umalis. Tila may sinisigaw si Jayang Wanwan na nasa wheelchair sa likuran ko, ngunit hindi ko narinig. Gamit ang malabong alaala, pumatok ako sa pintuan ng basement ng isang lumang apartment complex sa syudad at nagbukas ito. Nakakalat ang mga bote ng alak sa sahig. Si Jayang Ru ay naamoy ng alak. Siya ay hindi na ang dating malakas na tao, kundi isang desperado at hindi mapakali na figura. Pagkatapos ng kanyang kwento, ang kanyang kapalaran ay hindi mas mabuti kaysa sa akin. Ang pamilyang Huang ay abala sa pag-aagawan sa trono, at ang pamilyang Huang ay abala sa pag-aagawan sa trono. Tulad ng dalawang anak ng pamilyang Jiang na lumaki sa iisang pamilya, nag-aaway sila sa loob ng maraming taon para makuha ang mana. Matapos matalo si Jiang Ru kay Bai Ningbing, pinalaya siya ng pamilyang Jiang upang makipagkasundo kay Bai Ningbing. Si Jiang Wanwan ang ginawang susunod na hepe. Mula noon, ang kontrabida ay tuluyang itinapon. Binuksan ni Jiang Ru ang kanyang mga mata at tiningnan ako. Binatang Fang, narito ka ba para pagtawanan ako? Umiling ako at ngumiti. Bumili lang ako ng mga paborito mong prutas para bisitahin ka. Matalim na napatingin si Jiang Ru sa mga mansanas. Mahinang sabi, sino ang napakasama para sabihin na gusto ko ng mansanas? Ito ang pinakamura, hindi matamis, hindi maasim at kulang sa katas. Paano ko magugustuhan ito? Ito ang pinakamura. Alam mo ba na ito ang pinakanakakairitang prutas? Walang katangian. Ito ang pinakamura. Galit na napapikit si Jiang Ru pagkatapos ay uminom ng malaki. Maya-maya, sinimangutan niya ang isang mansanas at kinagat ito. Ang taong kumakain ay may utang na loob. Lumapit ako, ksiyaw-ksiyaw. Gusto mo bang bumangon muli? Napasakal kay ksiyaw-ksiyaw ang buto ng mansanas. Nakangiting sinabi, ako ay asawa na ng pamilyang Jiang, paano pa ako makakabangon muli? Hinawakan ko ang kanyang damit, maaari mo bang magkaroon ng lakas ng loob at gamitin ang iyong kakayahang makipaglaban sa pangunahing tauhan? Matapos mong kainin ang aking mansanas, kailangan mong bumangon at magtrabaho. Nabigla si Jiang Ru, pagkaraan ng kalahating segundo. Nanginginig niyang inangat ang kanyang daliri upang kuhanin ang mansanas mula sa kanyang lalamunan. Mukhang gusto niyang ibalik sa akin ang mansanas. Tinampal ko ang kanyang kamay. Kinuha ko ang bote ng mineral na tubig sa tabi at ibinuhos ito sa kanyang bibig. Itinulak ang mansanas pababa sa kanyang tiyan. Ang software na bagong develop, soon to be released, may paraan ako para makuha ito at maging atin. Kaya kung makakahanap lang tayo ng pera, magagamit natin ang pagkakataong ito para tuluyang makabawi. Si Jiang Ru ay muntik nang himatayin sa tama ng water gun, pero pagkatapos makinig, lumiwanag ang kanyang mga mata. Fang Xiao, basta makuha mo ang bagong develop na software, may pera pa ako. Pwede kong i-invest lahat. Ako, itong pangit na bankrupt vilyain na kumakain ng mansanas. Magkano lang ang pera niya? Isang proyekto na ganito kalaki, ang initial investment ay hindi bababa sa 10 milyon. Nakalugmok na si Jiang Ru hanggang sa basement. Siguradong libo-libo lang ang kaya niyang ilabas. Nagtanong ako ng walang pag-asa. Magkano pa ang pera mo? 5 milyon. 1,000 piso ay hindi sapat. Kailangan pa natin ng weight, pinatuwid ko ang mukha niya. Malapit na ang ating mukha sa isa't isa. Sabi mo, magkano ang sa iyo? 5 milyon? Noong tinatarget ako ni Bai Ningbing, napansin ko na. Kaya inilipat ko na agad ang bahagi ng pera mula sa kumpanya. Tumugon si Fang Yuan ng matuwid. Muli kong sinuri ang kontrabida sa harap ko. Siya ay isang henyo sa negosyo. Ang tanging kayang lumaban sa bidang babae, kung hindi lang pinoprotektahan ng bidang babae ng halo ng kapalaran. Paano matatalo ang kontrabida? Sa mamasa-masang basement na ito, siya ay parang isang nagtatagong lobo. Handang kumilos anumang oras. Kung alam ko lang na ganyan siya kaepektibo, sana ay nagdala ako ng mas mahal na prutas. Nang pumasok ang paunang pondo, nakahinga ako ng maluwag. Pinatingnan ko ang kapaligiran kung saan pansamantalang naninirahan ang kontrabida. Nagkalat ang mga bote ng beer sa sahig ng basement na nagpatuwa sa aking tulad na mahirap na baka. Sa instinct, binuksan ko ang bag na pinaglalagyan ko. Lumuhod ako at inilagay ang lahat ng bote ng beer sa loob. At pinutol ko ang mga lata ng soda, si Jiang Ru ay tila nahihiya. Agad niyang inabot para kunin ang bag na pinaglalagyan ko. Ako na ang maglilinis. Sa instinct, itinago ko ang mga bote ng beer at lata ng soda sa likuran ko. Anong kinukuha mo? Ako ang unang nakakita. Umatras ako ng may pag-iingat. Lahat ay sa akin. Hindi mo pwedeng agawin. Ang kamay na iniabot ni Jiang Ru ay nanatili sa ere. Pagkatapos ng kalahating kamay, namula ang kanyang mga mata. Bumaling siya palayo, nahihirapang huminga.
Ikaw, isang malaking ginoo, ay gumagawa ng ganitong mabigat na trabaho para sa akin. Nalugmok ako ng matagal. Ikaw ang unang mabait sa akin. Ang mga luha ng kontrabida ay tila walang dahilan. Hanggang sa umupo ako sa pribadong silid at hinawakan ang aking bulsa. Nandoon ang 17 yuan at 50 sentimos na ibinigay sa akin ng recycling station. Nalilito pa rin ako. Nag-away lang kami para sa ilang bote ng beer. Bakit siya umiiyak sa harap ko? Nakatingin sa akin si Uncle Song na nakaupo sa tapat ko. Noong kasagsagan ng kapangyarihan ng pamilya Fang, malapit ang ating dalawang pamilya. Pagkatapos bumagsak ng pamilya Fang, mabilis niyang pinuputol ang koneksyon sa pamilya Fang at nakipagtulungan sa pamilya Bai. Sa sandaling ito, sinindihan niya ang isang sigarilyo, si Fang Xiaoye, kapag humihingi ng pabor, kailangan mong ipakita ang iyong paggalang. Ang plot ng librong ito ay buong nakaprint sa aking isipan noong ako ay naglakbay. Si Song Shu ay isang manugang na pumasok sa bahay. Gamit ang mga mapagkukunan ng biyenan niya, siya ay umunlad at pagkatapos ay nagkaroon ng maraming mga kasintahan sa labas. Sa bawat panahon, ang dahilan ay naghahanap ng nawalang dangal ng lalaki. Pero hindi siya makapaniwala sa kanyang sarili. Hindi pa siya sapat na malakas para makalayo sa pamilyang Yuzhang. Hindi masyadong maluwag na pribadong silid. Ngumiti ako ng mahinahon. Song Shu, nagkakamali ka. Hindi ako nandito para makipag-usap sa iyo. Nandito ako ngayon para lamang takutin ka. Kung hindi mo ako tutulungan na makuha ang bagong software na binuo ng pamilyang Fu, isisigaw ko sa buong mundo na mayroon kang 6 na anak sa labas. Ang puso na matagal ng pinaghandaan ng pamilyang Bai ay inilunsad ko at ni Jiang Ru bago pa man. Pagkatapos ng libro na ito, ang mga tauhang walang silbi at ang kontrabida ay sa wakas ay gumawa ng unang masamang bagay sa kasaysayan. Ang mga buto ng pamilyang Bai ay bumagsak sa sentro ng lupa. Ngunit hindi ako at si Jiang Ru ay masaya. Ang paunang yugto ng proyekto ay talagang magastos. Si Jiang Ru at ako ay nagbigay ng lahat ng aming mga asset na 55 milyong dolyar. Ito ay para lamang sa mahigit 10 araw na suporta. Nakikita ang pulang mata ng kontrabida na palalim ng palalim. Pinatatapik ko siya sa balikat. Huwag kang mag-alala, mayroon akong paraan upang makakuha ng pamumuhunan. Nabanggit ito sa mga karagdagang kabanata ng librong ito. Magdaraos ng isang cocktail party bukas. Ang mataas na lipunan, ang mga ganitong okasyon ay para sa palitan ng mga interes. At ang maikling mga karagdagang kabanata, na simpleng nagbubuod ng mga kinalabasan ng mga tauhang walang silbi at kontrabida, ay hindi ko matanggap ang buhay mula sa langit patungong impyerno. Sa isang paupahang bahay sa ilalim ng lupa, pinili kong tapusin ang aking buhay, at si Jiang Ru, na patuloy na nabubuhay, pagkatapos uminom ng malaking halaga ng alak, ay tahimik na umalis sa mundo. Natagpuan lamang siya makalipas ang mahigit 10 araw. Ngunit ngayon, lahat tayo ay mabubuhay pa. Naglalaro akong magkasama at sabay na nagbibigay ng mga problema sa mga bida. Tahimik akong pumunta sa party. Habang nakababa lamang mula sa mababang pader sa labas, isang tinig na puno ng galit ang narinig sa likuran ko. Pangyuan, bakit ka nandito? Hindi pa tapos ang issue tungkol sa pagbasag mo sa aking binti noong huli. Ito ay si Jiang Wanwan. Nakaupo pa rin siya sa kanyang wheelchair. Kakalagay lamang ng plaster sa kanyang kaliwang binti at hindi pa siya makalakad. Pagkatapos sumigaw, tila may naalala siya. Ang kanyang nakasimangot na noo ay unti-unting lumuwag. Hindi mo kayang tiisin ang hirap na buhay, kaya sa wakas ay nagbago ang iyong isip. Nagplano kang humingi ng tawad kay Bichen, hanggat kinikilala mo ang iyong pagkakamali at lubos na nagsisisi. Ikokonsidera kong hayaan kang magpatuloy at mabuhay ng payapa sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi ko naramdaman na mahirap ang buhay. Ang buhay ngayon ay hindi lamang mas mahusay kaysa noong nag-traverse ako ng mga siglo. Si Jiang Wanwan ay kamakailan ay nagkakaproblema dahil sa kanyang pinsala sa binti. Hindi niya alam na nagtatag ako at si Jiang Ru ng isang kumpanya. Sa tingin ko, mas mabuti kung ang kanyang pinsala sa binti ay gumaling ng mas mabagal. Upang hindi mapansin ng pamilyang Jiang ang mga kilos ni Jiang Ru. Maingat kong sinuri ang aking mga alaala. Ang mga kalapit na kamera ay natatakpan ng makakapal na dahon ng wisteria. Si Jiang Wanwan at ako ay nasa isang blind spot ng surveillance. At sa malapit, walang sinuman. Lumapit ako, ang aking boses ay bahagyang lumambot. Jiang Wanwan, aling binti ang nasugatan mo noong huli? Ang mukha ni Jiang Wanwan ay tila kumalas. Bakit, nakalimutan mo na kung saan ako nasugatan? Ang aking kaliwang binti. Gayunpaman, kung magiging mahinahon ka, mahirap na para sa akin na patawarin ang iyong mga kilos. Mabilis kong itinaas ang aking paa. At tinamaan ang kanyang kanang binti ng pedal ng wheelchair. Napasigaw si Jiang Wanwan sa sakit at nahulog mula sa wheelchair. Ang wheelchair ay bumagsak din sa kanya.
Wala siyang magawa kundi ang umungol. Masaya ang aking puso. Sa wakas, nabigyan ng hustisya ang kontrabida. Ang kayamanan ng pamilyang Jiang ay dapat kay Jiang Ru. Simula nang mamatay ang kanyang ina, at pagkatapos pumasok ang kanyang ama, kasama ang kanyang mistress at ang anak nito, ang bahagi ni Jiang Ru, ay unti-unting nailipat sa kanyang kapatid na ipinanganak mula sa parehong ama at ina. Isang madilim na kontrabida na may masakit na pagkabata at hindi pinapahalagahan ng pamilya ang nabuo. Tinapik ko ang alikabok sa aking damit at sinadya kong sipain muli ang binti ni Jiang Wanwan. Pinipigilan ang kanyang sigaw ng paghihiganti na bumalik sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay pumunta ako sa ikatlong palapag ng Juhui. Ang lalaking bida ay nasa isang pribadong silid sa ikatlong palapag na yon. Ang dukha mula sa slum ay malapit nang pumasok sa mayayamang pamilya. Ang tanging bagay na maaari niyang ipagmalaki sa harap ng lahat ay ang kanyang kaakit-akit na anyo. Kaya anumang okasyon ang kanyang salubungin. Titiyakin ni Gubichen na perpekto ang kanyang postura, hindi pinapayagan ang anumang pagkakamali. Nang makita ako ni Gubichen, nagulat muna siya, pagkatapos ay ngumiti ng mapang-asa. Pang Yuan, alam kong hindi ka nasisiyahan, ngunit ano ang mababago ng kawalan ng kasiyahan? Hindi magtatagal. Ako na ang magiging tao ng pamilyang Bai. Akala niya, pupunta ako para kumbinsihin si Bai Ningbin na magbago ng isip. Sa paningin ng lahat, mahal ko si Bai Ningbin ng sobra. Ngunit ngayon, gusto ko lang pagkainggitan ang lalaking bida at ang babaeng bida. Ang mga mata ni Gubichen ay kumikislap na may kasamaan. Nagawang makakuha siya ng maraming benepisyo mula sa akin sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kahihiyan sa akin. Ngayon, gusto niyang gawin muli ang parehong bagay, lubusang durugin ako. Pagkatapos magkasama ang lalaki at babaeng bida. Ang unang darating ay ang banggaan ng mga uri. Si Bai Ningbin ay hindi na kasing sweet sa kanya tulad ng dati. Ang bawat libro ay nagtatapos. Sa sandaling malapit nang pumasok ang lalaki at babaeng bida sa kasal. Kung sila ay masaya habang buhay, walang karagdagang detalye. Nakatayo sa mababang balkonahe ng pribadong silid, hinawakan ni Gubichen ang aking kamay, may kislap ng kaguluhan sa kanyang mukha. Naaalala ko, sa napakaraming beses noon, ganito niya ako pinipilit. Pinlano niya ang oras. At bago dumating si Bai Ningbin, bibigyan niya ako ng desperadong pakiusap na pakawalan siya, at kahit sinasampal niya ang sarili niya ng 2 beses. Pagkatapos ay sasabihin niya sa babaeng bida na may malungkot na mukha, "Huwag mo akong sisihin, Ginoong Fang. Kung kaya mong di." Sampalin ako ng ilang beses, nararapat lang. Nakakalungkot ang taktika na ito. Alam ko na masyado. Hindi ko alam ang tungkol sa pamumuhunan, hindi ko rin alam ang tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang tanging magagawa ko ay hilahin ang kabilang partido sa aking antas, gamit ang aking mayamang karanasan sa buhay upang talunin sila. Ang balkonahe ay nasa ikatlong palapag. Lumingon ako pababa. Medyo mataas ito. Mas mataas pa kaysa sa 5 palapag ng karaniwang gusali. Hindi kalayuan, si Bai Ningbin ay papalapit na dito. Pinababa ko ang aking boses, may bahid ng mapaglarong ngiti, hulaan mo. Kung ano ang mangyayari sa iyo kung mahuhulog ako rito. Nagbago ang kulay ni Gubichen. Sa susunod na segundo, sa kanyang nakakabigla at nakakatakot na mga mata, mariin kong itinulak ang kanyang kamay palayo. Tulad ng pagtulak niya sa akin, bumagsak ako mula sa ikatlong palapag ng mabilis. Sigawan ay nagsimulang marinig. Sa sandaling ako ay bumagsak, narinig ko pa ang isang tao na sumigaw, pinatay ni Gubichen. Nasaksihan ko mismong itinulak niya si Master Fang sa plataporma. Tumawag ka ng pulis? Si Gubichen ay nasindak ng husto. Dahan-dahan siyang lumiit sa harap ko. Ang hangin ay sumisipol sa aking tainga. Matapos ang maikling pagkahulog, matagumpay akong nahulog sa swimming pool sa ibaba. Nang dumating ang mga pulis, ang pagturo mula sa kanyang tabi ay nagdulot sa kanya ng kahihiyan. Bichen, nasaksihan ko mismong ikaw ang nagtulak kay Fang Yuan pababa. Kung hindi lang dahil sa swimming pool sa ibaba, mula sa ganito kataas na lugar. Siguradong madudurog siya. Bakit ka nagkaganyan? Ang huling pangungusap na ito ay nagpabago sa kulay ng mukha ni Gubichen sa puti sa isang iglap. Kailan nga ba ang pangungusap na ito ay sinabi sa akin? Sa tuwing naniniwala siyang ako ang nagkasala sa pagtulak sa kanyang minamahal, sasabihin niya ng may pagkadismaya. Fang Yuan, bakit ka nagkaganyan? Nasaan na ang dating inosente ka? Ngayon, ang boomerang ay sa wakas ay tumama kay Gubichen. Si Bai Lingbing ay lumingon. Si Bai Lingling ay lumingon, may bahid ng pag-aalangan sa kanyang mukha. Fang Yuan, alam kong napakasakit ng iyong naramdaman ngayon, ngunit ang stock ng Bai family ay bumababa kamakailan at hindi nito kakayanin ang anumang negatibong balita. Kung handa kang magkasundo, bibigyan kita ng kabayaran. Dati, si Gubichen ay nagkamali sa akusasyon na tinulak ko siya.
Si Bailingling ay palaging walang pakialam sa mga katotohanan at mabilis na hinuhusgahan. Pang Yuan, bakit ka napakasama? Ngayon, ang lalaking bida ang nagkamali, ngunit iniisip mo lang napigilan ang ganitong kaso. Alam ko, ang babaeng bida ay stressed kamakailan. Ang kanyang pinagsikapang proyekto ay ninakaw. Siya ay kinasuhan ng board. Si Uncle Song ay kasama dito, parang magnanakaw na nag-aakusa sa iba. Sumusuka siya na parang walang bukas, na parang shareholder na malapit ng mabankrupt. Hanggang ngayon, hindi alam ni Bailingbing kung sino ang trader. Hindi rin niya alam na ang kumpanyang biglang lumitaw ay itinayo namin ni Jiang Ru. Malapit na ang kanilang kasal ni Gubichen, kaya hindi na pwedeng magkaroon ng anumang negatibong balita. Tinahaplos ko ang aking noo. Ang pilat sa aking noo mula sa aksidente sa sasakyan ay mayroon pa ring bahagyang bakas na nagdaragdag ng konting kahinaan. Masakit ang ulo ko. Nahulog mula sa ganito kataas, baka nagkaroon ako ng concussion mula sa impact sa tubig. 300,000. Masakit din ang baga ko. Huminga ako ng maraming tubig sa pool. Pakiramdam ko'y hindi ako abot ng bukas. 3 milyon. Ang pagtaas ng presyo ay masyadong mabagal. Nakakainis. Kinuha ko ang aking cellphone na nakalagay sa waterproof pouch. Isa lang akong maliit na kasangkapan. Mas mabuting mag-post online at magtanong sa mga netizens kung ano ang gagawin ko sa pagtatangkang pumatay ni Gubichen. Hindi. Bumisi si Bainingbing. 30 milyon. Kapag nailabas ang perang ito, halos 3/4 bahagi ng likidong pondo ni Bainingbing ang mababawasan. Mabilis kong inilagay ang aking cellphone. Nakabalot sa tuwalya, parang takot na maliit na hayop, tahimik akong yumukod. Boss, kayo'y napakabuti. Kung mayroon pa kayong mga kaso ng pagtatangkang pagpatay sa hinaharap, huwag kalimutang tawagin ako. Nang makuha ko ang pera, gusto ko nang umalis ng masaya nang may marinig akong pamilyar na boses na sumigaw mula sa gitna ng karamihan. Fang Yuan, nahulog ako sa isang mainit na yakap. Lumitaw si Jiang Ru mula saan man. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan niya ako mula sa taas. Nahulog ka mula sa ganoong kataas. Ayos ka lang ba? Pinutol ko siya at mahigpit na bumulong sa tainga niya. Nagbigay ang pamilyang Bai ng 30 milyong kompensasyon. May pera na tayo para sa investment ngayon. Bibili ako ng mamahaling prutas para sa iyo ngayong gabi. Hindi malungkot si Jiang Ru gaya ng inaasahan ko, sa halip ay nagalit siya. Mas mahalaga ba ang pera o ang buhay? Nahulog ka mula sa ganoong kataas, hindi mo ba inaalala ang buhay mo? Alam mo ba? Nag-aalala ako sa iyo. Hindi ko gusto ang ibang prutas. Ang gusto ko lang sa buong buhay ko ay mansanas. Mahigpit akong niyakap, nanigas ang buong katawan ko na parang kahoy. Walang sinuman ang nagsabi sa akin na nag-aalala sila. Sa 20 taon ng pag-iisa ko, ang buhay ko ay puno ng kawalan at kalungkutan. Lahat ng takot na nakaukit sa aking buto. Bukod sa gutom, mayroon lamang kahirapan. Ang prutas na madalas kong kainin sa aking maikling buhay ay mansanas, mura at marami. Minsan, kapag nagtatapon ako ng basura, makakahanap ako ng ilang buo. Sa sandaling ito, may liwanag na sumilay sa aking madilim na buhay, naramdaman ko pa rin ang kaunting kirot. Kahit nanyayakap ako ni Jiang Ru ngayon, ang aking nanigas na mga kamay ay walang mapaglagyan. Hindi ko alam kung itutulak ko siya palayo o yayakapin ko rin siya. May napakahinang tinig na umalingaw-ngao sa aking tainga. Fang Yuan, ikaw na lang ang natitira sa akin. Pangako mo, mananatili ka, okay? Sa pagiging malapit, malinaw kong nararamdaman ang panginginig ni Shen Yizhao. Sa katunayan, sa mundong ito, siya na lang ang natitira sa akin. Ang pagdating ni Bainingbing ay biglang bumalisa sa aking buhay. Fang Yuan, ano ang relasyon mo sa kanya? Ang mukha ni Bainingbing ay naging napakasama, na para bang binigyan ko siya ng isang maliwanag na berdeng sombrero. Kumunot ang aking noo. Hindi na ako ang kasintahan ng bida. Ngayon ay abala ako sa paglipat sa ikalawang yugto, niyayakap ang buhay. Umalis ka sa kanya. Bago pa ako makasagot, biglang lumapit si Jiang Ru. Nakangiti siyang nagtanong sa akin, Fang Yuan, pwede ba akong magdagdag ng kama sa kwartong tinutuluyan mo? Para makatipid, lumipat na si Jiang Ru sa inuupahan kong kwarto. Siya ang natutulog sa silid-tulugan. Ako naman, sa sofa sa sala. Ang isang malaking tao na natutulog na nakatupi gabi-gabi ay talagang masikip. Pagkatapos mag-isip tungkol sa 3 milyong kita, maringal kong tinapik ang balikat ng kontrabida. Sige, bibili ako ng matibay at malaking kama para sa iyo ngayong gabi. Kahit ano pang gawin mo, hindi ito mabubuwag. Nagbulungan ang mga tao sa paligid, tumingin sila sa amin ng may masamang intensyon. Hinila ko ang kamay ni Jiang Ru papalayo, hindi napansin ang lalong nagdilim na mukha ni Bainingbing. Sa labas ng hotel, umalingaw-ngaw ang sirena ng ambulansya. Nang makita ito ni Jiang Ru, itinulak niya ako papasok sa ambulansya.
Bilisan mo, pumunta ka sa ospital para ma-check kung may injury ka sa pagkahulog. Muling kumislap ang mga ilaw ng ambulansya, pulang-pula. Maingat na kumuha ang maliit na nurse ng death certificate. Ikaw ba yung tumawag kanina na nabalian ng binti? Pagdating sa ospital mamaya, tandaan mong mag-X-ray muna. Ako, akala ko hindi ako ang susunduin ng ambulansya. Sino kaya ang sinusundo nito? Pagkatapos ilagak ang 3 milyong investment sa kumpanya, umabot din sa kita ang proyekto. Hindi matatawaran si Jiang Ru, ang pinakamalaking kalaban ng bida sa buong libro. Isang natural na henyo sa negosyo. Sa loob lamang ng isang buwan, nakuha niya muli ang isang malaking proyekto mula kay Bai Ningbing at ngayon ay nakikipagkumpetensya na siya sa bida sa mundo ng negosyo. Pero palagi kong nararamdaman na may mali sa aking isipan. Tuwing lumalabas ako, para bang may nakatingin sa akin mula sa dilim. Ang sitwasyong ito ay nagpatuloy sa humigit kumulang kalahating buwan. Noong pauwi na ako at dumaan sa isang liblib na eskinita, hinila ako ng malalakas na kamay papunta sa kadiliman. Takip ang bibig ng tuwalya, mabilis akong nawalan ng malay. Nang magising ako muli, nasa isang kakaibang lugar ako. Ang alat ng tubig dagat ay pumasok sa aking ilong. Hindi kalayuan sa ibaba ng bangin. Ang mga alon ay malakas na humahampas. Sa tabi ko, naroon din ang lalaking bidang si Gubichen na dinala rin dito ng kasamaan. Ang kanyang mukha ay may kislap ng tuwa. Pangyuan, ipapakita ko sa iyo ngayon na ako lang ang karapat-dapat na miyembro ng pamilyang Bai, at ang pagpili ni Bingbing ay palaging ako. May kakaibang pagkabaliw sa kanyang boses, parang nalunok niya ang mga pangarap ng Yunnan. Tumingin ako sa kanya. Nanonood ka ba ng mga kwento ng Xi na mula sa mga nobela ni Yang Shezi? Hindi siya pinansin ni Gubichen. Nalulunod pa rin siya sa kanyang kabaliwan. 6 na buwan na ang nakalilipas, ginamit niya ang parehong taktika. Gumawa siya ng sariling pagkidnap. Tuluyan siyang nawala sa lahat. Akala ni Bai Ningbing ako ang gumawa nito, kaya sinakal niya ako ng malakas at sumigaw. Fang Yuan, bakit ka ganyan kasama? Bakit lagi mong tinatarget ang mga taong gusto ko? Akala ng lahat ay ako ang nagplano nito dahil sa inggit at galit. Ang kasong iyon sa pagkidnap. Pagkatapos noon, ang tingin ni Bai Ningbing sa akin ay puno na lang ng galit. Kasabay nito, bumalik si Gubichen. Niyakap niya ito, tila isang totoong magkasintahan. Ngunit ngayon, nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Ayon sa epilog, isang linggo pagkatapos ng pagpupulong, magkakaroon ng malaking kasal ang lalaki at babaeng bida at magiging isang sikat na mag-asawang maharlika. Ngunit lumipas na ang 1 taon at paulit-ulit na ipinagpapaliban ang kasal. Ang pangarap ng lalaki na maging maharlika ay nagiging mahirap. Hating gabi na, ang kalangitan ay puno ng bituin. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa baybayin ng walang pagod. May sasakyan na biglang huminto hindi kalayuan. Si Bai Ningbing ay tumakbo papunta dito ng nakalilito. Ang mga bandido ay totoong nakakainis. Naramdaman ko ang lamig sa balat at napapangiwi ako. Naalala ko ang sandali na bumangga sa akin ang sasakyan. Ang dugo ay unti-unting dumadaloy mula sa aking katawan. Nakahiga sa matigas na kalsada, malinaw kong naramdaman ang init ng aking katawan. Na unti-unting nawawala, nakatayo si Bai Ningbing hindi kalayuan, may bahid ng pagkadismaya. Fang Yuan, ano na naman ang kalokohan mo? Akala mo ba ay makukuha mo ang atensyon ko sa paulit-ulit na pagpaplano ng mga kaso ng pagkidnap? Iniisip niya na ako ang nag-utos ng pagkidnap na ito, na ang layunin ay sirain ang kanyang pag-ibig sa lalaking bida. Sa tabi niya, nakakadating lang. Si Jiang Wanwan, na nakaupo sa wheelchair, ay sumigaw sa akin. Fang Yuan, tapos ka na bang maglaro? Hating gabi na. Ganito mo ba kami pinapahirapan para panoorin ang iyong pagganap? Parehong may plaster ang kanyang mga binti at nahihirapan siyang kumilos. Ngunit ang tapat na pangalawang babae ay hindi matatalo ng ganitong maliit na problema. Patuloy siyang nagpupursige na iligtas ang kanyang minamahal na lalaking bida. Pagkatapos ng maikling pagtigil sa akin, tumingin si Bai Ningbing sa akin ng seryoso at sinabi ang pagpili na matagal ko nang alam. Kung gusto mo iyon, sasabihin ko sa iyo, pipiliin ko lang si Bichen. Umiti nang may tagumpay si Gubichen. Nagsalita siya sa aking tainga na may napakahinang boses. Nakikita mo ba, ang taong dating nakatayo sa tabi mo? Sa ngayon, pipiliin lang nila ako. Pagkatapos nitong kaso ng pangingikil, tiyak na maiintindihan ni Bingbing na ako ang pinakamamahal niya. Dapat ako lang siya. Tumingin ako sa grupo ng mga tao sa harap ko na walang emosyon. Ang babaeng bida na umiibig ng lubos sa lalaking bida. Ang anak na hindi mapasa kanya ang lalaking bida. Ang aking tingin ay lumagpas sa mga mukha, walang boses ng kontrabida. Siguro, hindi alam ni Jiang Ru na ako ay kinikidnap. Sa panahong ito, napipilitan siya ng kanyang kumpanya na punuin ang mga gulong. Marahil ay hindi siya umuwi para magpahinga ngayong gabi. Ang talim ng kutsilyo ay nakadikit pa rin sa aking leg.
Hinawakan na ni Gubichen si Bai ni Bing. Hindi nila ako tiningnan, alam kong wala nang tutulong sa palabas na ito. Aalis ako na parang isang payaso. Sumilip ako sa dagat na bumabagsak sa ilalim ng bangin, hindi naman ito gaanong kataas. Kung tatalon ako, makakarating ako sa baybayin sa kalahating kilometro. Nagsasalita pa rin ang mga kidnapper. Bilisan mo at ibigay ang 5,000 yuan kundi. Ang sigaw ay pumunit sa gabi. Bago pa matapos ang sabi ng kidnapper, siya ay pinatulog sa isang hampas. Ang pangunahing kontrabida sa librong ito, bumabagsak mula sa langit. Si Jiang Ru ay natakot ng husto. Ang kanyang boses ay nababalot ng pag-iyak. Kasalanan ko, dapat ay umuwi na ako kasama ka. Sa halip na ikaw ang unang umuwi, ang kanyang hintuturo ay dumudugo, parang dumampi ito sa bato. Ipinaliwanag ni Jiang Ru, nang ako ay malugi, araw-araw akong umuupo dito at umiinom ng hangin sa dagat. Kaya pamilyar ako sa lugar na ito. May mga bato sa ilalim ng bato sa kanan, maaari kang umakyat sa kanila. Maaaring matakpan ng alon ang tunog ng mga yapak, kaya pala ang kontrabida ay palaging naroon. May kaunting liwanag na sumisilip mula sa abot tanaw. Dumaan sa madilim na gabi. Binalik ko ang aking braso at niyakap si Jiang Ru. Ang sinag ng araw ay unti-unting sumisikat sa abot tanaw. Niyakap namin ang isa't isa. Ang tunog ng paghigpit ay mula sa malayo hanggang sa malapit. Ang ekspresyon sa mukha ng kidnapper ay nagbago mula sa pagtataka, pagkabigla, hanggang sa takot. Pagkatapos ay sumigaw siya na parang gumuho na ang mundo. Yung Igu, hindi ba sinabi mong gagawin lang natin to? Bakit ka tumawag sa pulis? Nanginginig ang kamay ng kidnapper habang inilalabas ang kanyang telepono, sinusubukang ipaliwanag sa lahat. Malinaw na hinanap ako ni Gu para gawin ang isang palabas, at binigyan ako ng 200,000 yuan ng maaga, sinabi na pagkatapos kong mapabilang sa pamilya Bai. Bibigyan ako ng 300,000 yuan. Ang sektor ng pagbabawas ng baga at pagpapahinga ng ubo ay masyadong matagal. Hindi ko alam kung sinong inutil ang maagang umuuwi at gumagala. Binuksan niya ang mga basurahan sa aking lugar. Kaya lumipat ako ng trabaho at gumawa ng regular na pagbabayad. Bakit kayo tumawag sa pulis? Ang unti-unting pagbangon ng araw ay nagpapaliwanag ng maputlang mukha ni Gubichen. Nanghina ang kanyang mga binti at halos bumagsak siya sa lupa. Ang mga nakaraang pagpapanggap na puno ng tagumpay. Hindi niya inasahan na magkakaroon ng gulo si Jiang Ru sa pagkakataong ito. Sa totoo lang, ang pagdating ko ang nagkumpleto sa lahat ng lohika sa librong ito. Ang malamig na hangin sa dagat ay humihip sa mukha ng lahat. Si Bai Bingbing ay unti-unting nakabawi mula sa pagkabigla, ang kanyang tingin sa akin ay puno ng pagsisisi, pagkabigla at walang katapusang pagsisisi. Sinubukan niyang abutin ako. Pasensya na, Fang Yuan, akala ko palagi. Ginawa mo ang lahat ng ito. Hindi ko alam na inosente ka, na mayroon kang masamang puso. Handa na ang mga pulis na dalhin ang tao sa istasyon para sa interogasyon. Sumisigaw ang kidnapper ng kanyang kawalang kasalanan. Sa kanyang desperasyon, nakakita siya ng kutsilyo sa lupa at sumugod kay Gubichen habang sumisigaw. Naloko mo ako para makulong. Mamamatay ka ngayon. Ang talim ng kutsilyo ay dumiretso. Kay Gubichen na tulala sa kinatatayuan, hindi makagalaw. Sa gitna ng pagkakabanggaan, nagtinginan kami ni Jiang Ru at sabay kaming mabilis na sinipa ang wheelchair ni Jiang Ruyuan. Napalipad ang mahabaging anak. Nakipagbuno siya sa kidnapper, at ang kutsilyo ay aksidenteng tumusok sa kanang braso ni Jiang Ruyuan. Malubhang nasugatan ang minamahal niyang lalaki. Pawiin ang lahat ng pagsisisi. Narinig ko muli ang mga sigaw ng paghihirap ng pamilya Jiang. Agad na kinontro ng mga pulis ang tao. Pinagpag ko ang alikabok sa aking damit at tumingin sa likod. Nakasalubong ang nagpapakasakit na tingin ni Bai Ningbing. Masakit ang ulo ko. Kung hindi natin mapag-uusapan ang danyos, hindi ako aatras sa kaso. Fang Yuan, huwag kang mag-alala. Hindi ko na siya pagtatakpan gamit ang pera. Ito, maaari mo naman siyang pagtakpan ng kaunti. Hindi ang katotohanan ay lumabas na. Hindi ko natitiisin ang pagkakaroon ng masamang tao sa aking tabi. Maaari akong humingi ng mas kaunti ngayon kahit ayaw mo na. Hindi ko na siya pagtatakpan. Sila ay umungol. Sa maingay na dalampasigan, isang ambulansya ang humaharurot palapit. Walang nagmamalasakit kay Jiang Ruyuan na nahihirapang bumangon, desperadong gumagapang patungo sa ambulansya. Saklolo, ako ang tumawag. Hindi niyo na ako pwedeng iwanan ngayong pagtakas na naman. Ang kontrabida at ang bida ay muling nagkatuwaan, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Si Bai Ningbing ay wala ng protagonist halo. Matapos ang sunod-sunod na pagkabigo sa negosyo, bigla siyang nagising at gumuho. Napasablay ang daloy ng pera ng pamilya Bai. Noon, naranasan din ng pamilya Bai ang parehong krisis, ngunit noon ay tinulungan sila ng pamilya Fang sa pamamagitan ng kapital.
Ngayon, wala siyang matatakbuhan. Ang kanilang kasal ni Gubichen ay naging malayo. Sa paglapit ng unang araw ng aking pagsilang muli, hawak ko ang mga financial report sa opisina. Kumatok ang aking sekretarya at sinabing, Boss Fang, gusto kang makita ng presidente ng Bai Group sa labas. Napaisip ako. Pinagbigyan ko ang kanyang kahilingan. Ngunit tila hindi makaisip ng paraan si Bai Ningbing at nanatili sa labas ng kumpanya. Determinado siyang makipagkita sa akin. Mula umaga hanggang gabi, pinag-uusapan siya ng lahat sa kumpanya. Alam ko, gusto niyang makipag-ayos sa aking kumpanya. Mahigpit ang kapit ni Jiang Ru, hindi makatugon si Bai Ningbing. Gusto niyang kusang isuko ang ilang bahagi. Upang maiwasan ang pagkalugi ng pamilya Bai, tinimas ko ang aking namumulilang sentido at inanyayahan ko siya sa conference room. Mas payat na si Lino kaysa dati. Sa conference room, hawak niya ang isang makapal na bundle ng transfer agreement. Tumingala siya at nakasalubong ang mahinahon kong mukha, nagulat sa kinatatayuan. Pagkatapos ng pagtitig, sa wakas ay naging masaya siya at sinabi, Fang Yuan, ikaw pala ang nagtatag ng kumpanyang ito. Mabuti na lang, magpakasal tayo, basta't matulungan mo ang Bai Group. Siguradong makakayanan ni Madam Bai. Pagkatapos ng kahihiyan ni Bai Lingbin, natalo ako. Sa tingin ko, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakasal sa pangunahing lalaki ay dahil sa krisis. Natuklasan niyang ang pagsasama-sama ng pamilya ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang simpleng bagets na walang silbi ay isang libangan lamang sa kanyang bakanting oras, ang mahalaga ay walang silbi. Malungkot kong ibinuka ang aking mga talukap, tutulungan ko si Madam Bai, pagkatapos mong mabuhay. Pagkatapos ay lalabanan mo ako muli. Lumaganap ang pagkahiya sa mukha ni Bai Lingbin, yumuko siya ng kanyang ulo. Fang Yuan, lahat ng nangyari noon ay hindi pagkakaunawaan. Naloko ako ni Gubicheng. Maaari ba tayong magsimula muli? Magsimula muli. Kung gayon, maaari bang muling mabuhay ang aking mga magulang? Ang aking mga magulang sa mundong ito. Namatay sila sa aksidente sa sasakyan dahil malubhang nasugatan ang pamilya Fang. Nagmamaneho sila patungo sa ibang lungsod. Habang nakikipag-usap sa negosyo, nawalan ng kontrol ang sasakyan at bumangga. Namatay silang dalawa sa pinangyarihan. Sa totoo lang, kung mas maaga akong naglakbay ng 3 buwan, maaari kong pigilan ang aksidenteng ito. Bagaman hindi si Bai Ningbing ang direktang gumawa sa kanila. Ngunit namatay din sila dahil sa babaeng pangunahing tauhan. Mas gusto ko lang makuha ang lahat ng pera ng babaeng pangunahing tauhan pagkatapos. At ipapadala sila sa iyong mga magulang upang makita muli ang kanilang mga sarili. Tiningnan ako ni Bai Ningbing na may sakit at pag-asa sa kanyang mga mata. Fang Yuan, mahal mo pa rin ako, hindi ba? Tumingala ako sa kanya. Ang aking boses ay nagdagdag din ng ilang kaswa na tono. Mayroon ka pa bang pera? Biglang narinig ang tinig ni Bai Ningbing. Wala na. May utang pa akong bilyon-bilyon sa labas. Pero okay lang pagkatapos maipasok ang pondo at makabangon ang kumpanya. Siguradong kikita ako ng mas maraming pera. Pero alam ko, hindi mo kailanman nagustuhan ang pera. Ang dating Fang Yuan na hindi mahilig sa pera ay wala na. Ang pinalitan niya ay ang ako, ang aking mahilig sa pera tulad ng buhay na baka. Wala siyang pera, bakit pa niya sinasayang ang oras ko? Pinalo ko ang mesa, ano ang gagawin mo dito kung wala kang pera? Kung hindi ka aalis, ipapadala kita sa ospital ngayong gabi para kunin ang iyong bato kapalit ng pera. Pagkatapos kalagkarin palabas si Bai Ningbing ng mga security guard. Nagdala ako ng isang bag ng prutas sa lumang bahay ng pamilyang Jiang. Pagkatapos pigilan ni Jiang Ru ang pamilyang Bai gamit ang kanyang matatag na pamamahala, walang sinuman sa pamilyang Jiang ang natitirang nagbabantay. Likas na, ang pamilyang Jiang ay naging kanyang haula. Bukod pa rito, ang pamilyang Jiang ay nagpatawag ng isang master upang manghula. Sinabi na ang kapalaran ni Jiang Ru ay hindi sapat na matibay at siya ay isang maikli ang buhay na tao, puno ng mga sakuna. Ang kanyang kapalaran ay puno ng mga pagsubok. Mas angkop na si Jiang Ru ang mamahala sa pamilyang Jiang. Sa lumang bahay, nakita ko si Jiang Ru na nakaupo sa isang wheelchair. Nakita niya ako na may kaunting kagalakan sa kanyang mga mata. Fang Yuan, binibisita mo ba ako? Tiningnan ko ang mga mansanas na hawak ko. Narinig kong hindi pa gumagaling ang sugat mo sa braso. Kaya bumili ako ng mga mansanas na paborito ng iyong ate. Binibisita ko siya. Ang iyong ate, si Madam Jiang, ay malungkot na yumuko ang kanyang ulo, Fang Yuan. Hindi na tayo makakabalik sa dati nating pagiging malapit, hindi ba? Kapag nahihirapan ang isang tao, mas lalo niyang nami-miss ang mga nakaraang araw. Si Jiang Wangwan ngayon ay wala na, at nang muling mapunta ang pamilya Jiang kay Jiang Ru. Ang unang ginawa niya ay tinanggal siya sa sentro ng kapangyarihan. Kahit ang mga shares ng pamilya Jiang na hawak ko ay mas marami pa kaysa kay Jiang Wangwan.
Sa sandaling ito, nakaupo siya sa wheelchair, kakatanggal lang ng cast sa kanyang mga binti. Ang kanyang kanang braso ay dahil sa matinding pinsala. Nakabalot pa rin sa bandage at nakapatong sa kanyang dibdib. Mukha siyang napabayaan. Wala na siyang tapang na harapin ang pamilya Fang tulad noong nakaraan. Lumapit ako at tinapik ang kanyang balikat. Inaalala siya, nawalan ka na ng lahat, ngunit nakuha mo ang pag-ibig. Tingnan mo, narito na ang iyong pag-ibig. Si Gu Bichen ay lumitaw sa labas ng bahay ng pamilya Shen. Ang kaguluhang iyon sa pagdukot ay nauwi sa ilang araw na pagkakakulong, ngunit ang kanyang pinapangarap na kasal ay naging abo na. Ang pagkalito ng pamilya Bae ay nagdulot ng malaking pagkakagulo sa pagitan niya at ng pangunahing tauhan, at pagkatapos ng isang pagtatalo, sila ay naghiwalay. Ayaw na niyang bumalik sa buhay ng mga ordinaryong tao. Mabuti na lang, ang pangunahing tauhan ay mayroon pa ring tapat na pangalawang bidang babae sa kanyang tabi. Si Tantan Kike ay naghihintay na siya ay umangat. Ang pinakamalaking pagsisisi ng pangunahing tauhan sa buong libro ay malapit ng mabura. May kinalas akong mansanas mula sa aking bulsa. Kinakain ito habang nakatayo sa gilid, nasasaksihan ang dakilang sandaling ito. Ngunit nakita ko si Jiang Wanwan na nagmamadaling itinulak ang wheelchair gamit ang kanyang malakas na kaliwang kamay, pilit na lumalayo kay Gu Bichen, habang sumisigaw ng takot. Huwag kang lumapit. Si Gu Bichen ay natigil, nakagat ang labi at nakatayo pa rin sa lugar. Sister Jiang, hindi mo na rin ako gusto. Sinabi mo dati. Nakapaghumarap ka, palagi kang nasa likod ko. Napatawa ako ng mahina. Ang tapat na pangalawang bidang babae ay hindi pa gumagaling ang dalawang binti at may isa pang bali ang braso. Nahihirapan pa siyang kumilos at iniisip pa niyang tumayo. Sinabi ng tadhana noong araw na si Jiang Wanwan ay may sumpa ng Shaksin. Sa pag-iisip, itinuring niya ang Shaksin bilang si Gu Bichen. Kung hindi niya nakilala ang pangunahing tauhan, hindi siya magkakaroon ng ganitong problema at mapupunta sa sitwasyong ito na nakaupo sa wheelchair. Sa harap ng pag-ibig at buhay. Ang tapat na pangalawang bidang babae ay malungkot na pinili ang huli. Pinagmasdan ko ang isang kamay na may prominenteng mga buto, na kumuha ng mansanas mula sa aking bulsa at natural na kumagat dito. Tumingin ako pabalik at lumitaw ang isang nakangiting mukha ni Jiang Ru. Fang Yuan. Ang mga detalye ay malinaw na nailista. Bahagya akong tumango. Ang bagong kumpanya ay nasa aking pangalan. At ang 20% ng shares ng pamilya Jiang ay naging bahagi ko rin. Sumigaw si Jiang Wanwan, tinatapik ang wheelchair. Fang Yuan, ano ang dapat mong linawin? Isa rin akong miyembro ng pamilya Jiang. Hindi kayo nagbigay sa akin ng kahit anong shares, pero bakit ngayon ay tinatago ninyo sa akin ang lahat? Nagpakita ng seryosong mukha si Jiang Ru. Ang mga salitang Fang Yuan ay itinuro mo rin. Kapag nagkita tayo sa hinaharap, tandaan mong tawagin mo akong kapatid na babae. Ang aking pagdating para sa kwentong natapos na, ay isang patay na dulo ng kwento. Ang kasal ng pangunahing tauhan at bidang babae sa epilogue ay hindi na naghintay, ngunit ang aming kasal ni Jiang Ru ay dumating na ng maaga. Nang hawakan ko ang kamay ni Jiang Ru papunta sa altar, narinig ko ang ingay sa labas ng hotel. Si Gu Bichen, na nakasuot ng jumpsuit, ay sumugod papasok. Ang mga mata niya ay puno ng dugo at may halong puot nang tumingin siya sa akin. Bakit? Bakit nagbago ang kwento? Ako dapat ang pinakahinahangaan ng lahat. Fang Yuan, dapat ay nagpapakamatay ka sa inuupahan mong kwarto. Dapat namatay na rin si Jiang Ru sa silong. Bakit buhay pa kayong lahat? Siya ay nagwawala ng husto, at bigla niyang hinugot ang isang kutsilyo mula sa kanyang manggas at sumugod sa akin. Nagkagulo ang mga tao, nagtatakbuhan sa lahat ng direksyon. Tanging si Jiang Wanwan na nakaupo sa wheelchair ang namutla. Nang maalala niya ang sinabi ng fortune teller, tumayo siya gamit ang kanyang saklay at umalis. Ang sugat sa kanyang binti ay malapit ng gumaling, at sa wakas ay nakatatayo na siya gamit ang kanyang saklay. Ngunit huli na ang lahat. Nagkatinginan kami ni Jiang Rao, at sabay naming hinawakan si Jiang Wanwan na bumagsak sa harap namin. Maririnig ang kanyang mga sigaw, ano ba iyan? Hindi niya natutunan kahit isa sa mga ito. Bitiwan niyo kami, kayong dalawang masasamang tao. Ang matalim na kutsilyo ay tumusok sa tiyan ni Jiang Wanwan, at si Gu Bichen ay hinila palayo ng mga gwardiya. Bumagsak si Jiang Wanwan sa lupa, habang bunubunot ang kutsilyo, pabulong siyang umungol, ayoko na. Talagang ayoko na. Sino ang magandang loob na bigyan ako ng pangalawang round? Tiningnan niya si Gu Bichen na hinihila palayo. Nang tumawid siya sa Aireland, ang mga pahina sa kanyang isipan ay nag-flip papunta sa dulo. Ang nilalaman doon ay iba na sa dati. Nakita niyang nakakulong si Bai Ningbing sa silong. Araw-araw ay puno ng pagdurusa. Sa isang hating gabi, uminom siya ng malaking halaga ng alak at bumagsak sa lupa. Hawak-hawak niya ang kanyang dibdib at hindi na siya muling tumayo.
At si Gubichen, dahil sa pananakit ng katawan, ay nakulong sa loob ng ilang taon. Nang makalabas siya, umupa siya ng isang sirang kwarto sa isang lumang gusali sa isang bayan. Sa huli, nagpakamatay siya. Nalilito ang aking tingin. Inila ni Jiang Ru ang aking kamay at lumapit. Fang Yuan, ano ang iniisip mo? Bumalik ako sa katinuan at tumingin sa kanya. May buhay sa kanyang mga mata. Nawala ang dating kalungkutan. Yumuko ako at hinagkan ang noo ni Jiang Ru at naisip ko. Bakit ka mahilig kumain ng mansanas? Dahil masarap talaga ang mansanas.